Tito, nandito na po pala kayo. Oo, Diyos. Opo. Nakapagluto ka na ba? Opo, tapos na po. Pero kanina pa, pero hihinitin ko na lang po yung ulam. Si Marcus ba? Dumating na? Yun nga po, Tito. Wala pa. Kanina ko pa din po inaantay. Ay, talaga bata na yan, oo. Naunahan ka pang bumalik ah. Lagi na lang late umuwi yung bata na yan ah. Siguro, Tito, huwag kayong mag-alala. Mauwi na rin naman po siguro si Marquis. Umupo ka nga muna dito, Meljan. Ikaw ba, ano ba plano mo sa buhay mo? May plano ka pa bang mag-aaral? Siguro, Tito, sa ngayon po, gusto ko po muna kumita ng pera at ayoko po muna siguro, Tito, mag-aaral. Ikaw, mabuti ka pa. Si Marquis, ewan ko kung anong plano niya sa buhay niya. Sayang yung bata na yan. Sa totoo lang, lahat ng mga pinundar ko para sa kanya. Isa lang naman yung pangarap ko sa kanya makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Itong bahay na to, pinagpagura namin to para lang maibigay sa kanya. Yung mga educational plan na kinuha ko para makapagtapos siya ng pag-aaral. Yung pinagagawa kong bahay sa probinsya. Lahat na yun, wala naman ibang magmamana nung kundi siya lang. Sa kanya ko lang din naman lahat iiwanan. Kaso wala, hindi ko nakikita sa kanya na may pangarap siya sa buhay niya. Napakaswerte nga po ni Marquez Siguro kung buhay pa po si tatay at nanay, magiging okay rin po yung pag-aaral ko. Matutupad ko rin po yung mga pangarap ko. Hindi ko man po maiwasang mainggit pero ganun po yung nararamdaman ko kay Marquez. Ano ka ba? Para saan ba't naging uncle mo ko? Dadalawa na nga lang kami ng tatay mo magkapatid Hindi pa ba kami magtutulungan? Siyempre hindi naman kita pababayaan. Kaya pag may kailangan ka, magsabi ka lang. Salamat po, Tito. Pangako po sa inyo kapag kumita pa ako ng maganda-gandang pera, babawi po ako sa mga naitulong niyo sa akin. Pero matanong ko lang po, Tito. Wala po ba kayong balak mag-asawa pa ulit? Kasi nabalitaan ko po na iniwan daw po kayo ni Tita dahil... Huwag mo na ituloy. Alam ko na yung gusto mong sabihin. Kung ano man yon, sa palagay mo, may nagbago ba sa akin? Hindi naman po, Tito. Kasi para saan yung pagtulong wala naman po sa kasarian. Tsaka sobrang laki po ng utang na loob ko sa inyo, Tito, kasi dahil iniwan na nga po ako ng mga magulang ko. Kaya po yung kumupkup sa akin. Salamat po. Oo, pre, sige. Babawi ako mamaya. Oo, mag-grind tayo ng matagal mamaya. Oh, Insan, diyan ka na pala. Kumain ka na ba? Tara, pagkain na kita. Sige, Insan. Dali mo lang sa kwarto ko Tsaka mag-grind pa kasi kami ng matagal, baka magutom din ako Marquis! Ano? Parang wala ka nakita? Hindi ka man lang magmamana sa akin? Marquis! Ay sus! Nagiging bastos na talaga yung bata na yan. Hindi, baka pagod lang po, Tito. Galing po ata sa gimikan. Pag nakapagpahinga naman po siguro si Marquez, magiging okay rin po yung mga sinasabi niya. Uy, Bes! Oy, Bes. Bukas yung gate niya kaya pumasok na ako. Ano? Nalala ba tayo ng sine? Anong oras na? Sige na, samahan na ako. Sorry, Bes. May ginagawa pa ako. Nag-edit ako ng resume ko. Marami pa akong apply na trabaho. Napag-usapan na natin yun na. Tsaka nag-agree ka na. Sila nang kasama ka ngayon manood yun. Pinsan. Baka pwede naman, pakiugasan muna to. Ay, Sai. Gusto mo ako nang sama mo? Gusto mo panood yun, yung Spider-Man? Hindi kita tinatanong, okay? Sungit mo naman. Tagal-tagal ko na naligaw sa'yo. Hindi pa rin ako sinasagot. Ultimo chat ko, di mo ako sinisin. Kahit tawag ko, di mo sinasagot. Parang gumaganda ka lalo pagka masungit ka. Ano ba? Ang bastos mo. Tsaka, sinabi ko bang i-chat mo ko? Para lang sa kaalaman mo, hindi kita type. Sino type mo? Yung pinsan ko? Lalambot-lambot nga yun Babading-bading. Parang tatay ko lang. Alam mo, grabe ka sa pinsan mo tsaka sa tatay mo. Wala ka ng respeto. Totoo naman Totoo naman, bading yung daddy ko Kaya nga tawag ng mga tropa ko dun, dading Insan, grabe ka naman sa daddy mo. Medyo naalis na ako Nawalan na kasi ako sa mood.
Tsaka, kahit ba din yung tatay mo, magulang mo pa rin yun. Ang dami niyong gusto i-provide sa'yo, pag-aaral mo, mga lupa, maayos mo na future. Di mo naiisipin kasi, syempre, ayaw mo sa mga bakla. Pero kahit ganyan yung tatay mo, mahal na mahal ganun. Tsaka ako, insan, bakla ako. Pero mahalaga, wala akong tinatapakang tao. Tsaka hindi ako nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, tulad ng ginagawa ko. Sabi na nga be, bakla ka din tulad ng daddy ko. Lahat na lang ng mga nakatira dito. Lahat dito mga bakla. Kaya gusto ko na umalis dito eh. Ewan ko na kung malaking panisay yan. Huwag natin kung magugustuhan ka panisay. Insan, kahit malaman ni Say na bakla ako, hindi ako natatakot. Mahalaga naman, wala akong tinatapakang tao. Tsaka, ikaw nga, napakaswerte mo, may magulang ka pa. May magulang ka pang gusto kong itaguyod. Sana maisip mo na hindi pa uli lahat para sa'yo. Napakaganda na future mo at sana wag mong sayangin yun, Insan. Alam mo, Martis, kahit hindi mo ko ituring na ama, okay lang. Irespeto mo lang ako. Sa lahat ng ito, ibibigay ko rin naman sa'yo. At kahit anong mangyari, anak pa rin kita. At kahit bading ako, tatay mo pa rin ako. Sorry. Insan, sorry kung nahusgahan kita. Dad. Sorry, Dad. Magbabago na po ako. Mag-aaral na ako ng maigi. Hindi, respetuhin ko na po kayo. Hindi ko pa babaliwala yung mga pinaghihirapan niyo sa akin.